No problem. Gusto mo kapampangan pa. Habang binabasa ko nung nag-meditate po ulit ako ng chapter 11, napatako na, kasi nag-text po ako kay pastor ng chapter 11 ng John, 9, verse 9 to 11. Pero nung po ako nag-meditate ulit, napadako ako sa John 11, verse 3 and 4. Okay. So doon po na meron pong nireveal sa akin ng Lord dito. Basahin ko po. Dito po sa John 11 verse 3 sa Tagalog po. Kaya nagpasabi kay Jesus sa magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. So ito po, ang nag-reveal po sa akin dito, isa lamang po itong pagpapatunay na may pananalig po si Martha at si Maria kay Jesus. Kaya sila po tumawag kay Jesus para ipaalam na yung kapatid nila ay may sakit. So katulad din po nating mananampalataya, kapag tayo nanalangin sa Panginoon, lalo na po yung ang inilapit natin ay yung mga kapatid natin at inilapit natin sa Kanya, ito ay Kanyang dinidinig. Kasi po, nararamdaman po natin na yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po is, ano siya yung pantay siya. May pagmamahal siya sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Ngunit sa ating pong mananampalataya na tayo, kagaya natin, pag nagmamahal tayo sa mga kapatid natin, sa pamilya natin, nandun po yung mararamdaman po natin na ang pagmamahal ng Diyos ay nandoon sa atin sapagkat kumbaga sa ano po isinasali natin yung pagmamahal na binibigay ng Panginoon sa atin. So isinishare po natin iyon at yung po ay dinidinig ng Panginoon. At kagaya po dun sa kapatid na yun po nawala ako po. So doon po nakikita ng Diyos sa atin yung ano yung nagkakaroon tayo ng ang tawag dito? Yung pananampalataya. Kasi nanampalataya tayo na itong kapatid kong to ay may sakit. So kaya mula sa atin po na nanggagaling, tayo po yung tagapamagitan ng panalangin para sa Panginoon at ang Panginoong Hesus naman po ay namamagitan para sa Ama. So yun po yung nag-reveal sa akin dito. At doon po naman sa John 4, sinabi po dito sa John 11 verse 4, ngunit na marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Ngunit, nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. Sinasabi ni dito na ang lahat ng ating itinutulog sa Kanya na may paniniwala siya lamang ang ating pagkakatiwalaan. Wala pong masasayang sa lahat ng pagpapagal natin. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Ang Diyos ang lagi may sagot sa lahat ng ating katanungan at panalangin. Kaya di lamang sa mabuti o magandang nangyayari sa ating buhay, dapat siyang parangalan. Maging sa mga dakok o pagsubok sa ating buhay, kailangan natin siyang parangalan. Kasi hindi lamang po, minsan tayo nakakapag-share sa atin, nakapag-share tayo yung po bang mostly, sineshare lang natin yung blessings na nangyayari sa atin, hindi po ba? Na parang doon lang tayo pinagpapala ng Diyos. Hindi po natin minsan nararamdaman na yung kung bakit tayo dumadaan doon sa matitinding pagsubok dahil nandun po yung more on blessing more blessing na kung paano po tayo nagtiis, kung paano po tayo nagpagal at kung paano po na yun kung paano natin napagpasan yung mga pagsubok na yun kasi ang Panginoon po, doon tayo sinusubok kung saan tayo natin mapapagtiisan yung isang bagay or malalampasan yun na may pagtitiis, kagaya po ng ginawa niya. Kasi, ang Panginoon po, pagmahal niya tayo, ipaparanas niya rin sa atin yung naranasan niya. Yung mga, kung paano siya, bago siya pinako sa krus, nandun po yung dumanas siya ng hirap, ng pasakit, ng mga galo sa katawan, which is, yun din po minsan na nangyayari sa buhay natin. So, kailangan po, mas more on na marami tayong pagsubok, mas more on na mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Dahil doon po niya tayo lalong niyayakap, doon niya tayo minamahal. Doon po, hindi lang po doon sa pagpapalang material or pinansyal, whatever.
kailangan po natin, whatever circumstances na nangyayari sa buhay natin is, kailangan natin yung It's a blessing. it's a blessing, pasalamatan natin ng Panginoon. So, yun po yung nag-ano sa akin sa John 3, Verse 11. verse, Verse 4. John 11, verse 4. So, dumako po tayo dun sa John 11, verse 9. Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad, Tanaw yan na. natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Verse 11, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Sinasabi po dito sa verse 9, sinasabi dito ni Jesus, binigyan niya tayo ng pagkakataon. Di po ba nagsabi siya dito na, hindi ba may 12 oras ang maghapon? So dito po parang binigyan niya tayo ng time. Binigyan niya tayo ng choice. Binigyan niya tayo ng kalayaan na mamili kung ano yung buhay na gusto natin. Pero kapag anak po tayo kasi ng Diyos at tayo pinili niya, nagkakaroon po tayo ng hangganan. Nagkakaroon po tayo ng meron pa tayo limit. Kasi pagka kagaya po ng tupa na pag tayo naliligaw na, pero tayo ay hinahanap tayo ng pastor, di ba? Para tayo ibalik sa kanyang kawan. So ganun po yung revelation sa akin dito na binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mamili kung ano yung gusto nating gawin. Pero pagka nakikita niya na tayo ay medyo nalilihis na tayo, gusto niya ulit tayong ibalik sa kanya. Gumagawa siya talaga ng way para maibalik niya tayo. Kaya nga po, di po ba, yung hindi natitisod ang lumalakad yung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw sa sanlibutan ito. Sapagkat kung nasa atin po ang Panginoon at tayo nananampalataya sa Kanya, na nandun po yung totally hearted, yung puso natin na siya lamang yung ating pinaniniwalaan, siya lang ang tinitingnan natin at patuloy tayo lumalakad sa Kanya, hindi po tayo natitisod. Kasi nagkakaroon po tayo ng conviction. Nagkakaroon po tayo ng guilt pagka medyo nagkakaroon tayo ng pagkakamali, di po ba? Nandun agad yung bilang, nagkakaroon agad ng, mali itong ginagawa ko. So, ganun po. At doon naman po sa verse 11, verse 10, natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanyang ilaw. Ito po yung mga naliligaw ng landas. Ito po yung wala sa kanilang Panginoon. O kung maaari man, nasa kanilang Panginoon, ngunit kung minsan nga po ay, yun nga, natitisod tayo. Kasi kung minsan hindi natin masasabi na, kung minsan nga po, nasa Panginoon na tayo, pero nando pa rin na, yun nga, pag dumarating sa ating, pag dumarating sa atin yung pagsubok, nanghihina tayo, gusto natin tumalikod, gusto natin balikan yung dati natin ginagawa. Pero ang Panginoon napakabuti, kasi nandun yung kanyang, yung pagmamahal niya sa atin, na talagang gusto niya tayong ayusin, na bago siya dumating, kailangan maging kanya tayo, makasama niya tayo. At dito po sa John 11, sinabi niya po dito, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Ito po yun, yung tayo, nakatulog tayo, yung kagaya po ng sila ni Sister Roda, na minsan tayo nakatulog, na minsan tayo tumalikod sa kanya, dahil sa maraming circumstances na tayo nararanasan. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya hahayaan na mananatili ka doon sa posisyon na yun. Gigisingin at gigisingin ka niya. Dahil gusto niya, yun nga, through eternal life, makasama natin siya. Makasama niya tayo. So, yun po yung Amen. revit sa atin. Amen. Amen. Okay. Napakaganda po. See, nakita nyo kung magbabasa tayo, makikita natin, unang-una, alam mo, pag